Hello mga kanot! Ito na ulit si Kuya Notnot. Continuation na nga ito ng bida adventure ko na Sipit Ulang at Espadang Bato. Kaya tara, let's go! After 6 hours nga na aming ginugol sa Sipit Ulang at Espadang Bato, ito na nga bababa na tayo. At kung nagtatanong kayo kung bakit ganun kahabang oras ang nilaan namin para sa bundok na to, DIY lang kasi to guys, kaya sinusulit namin ang bawat oras at bawat minuto. At isa pang dahilan, nagbabala kasi tayo ngayon mag-overnight camping sa Wawa Dam. At kung mapapakinggan nyo, grabe yung hingal ko. Ayan o. At ito naman, ang mga paa ni Hari. Yung hinig guys, as in grabe. And after 30 minutes na lakaran, nandito na nga tayo sa tulay ng Wawa Dam. Ilang beses na nga pala itong inayos. Kasi kapag bumaha, tumaas yung tubig, itong tulay na to kasamang inaagos. Story time para muna tayo habang tumatawid sa tulay na ito. 2021, kasagsagan ng pandemic, dito pala kami nagka-camping, nag-unwind kasama yung mga kaibigan ko. Yung tipong akala ng mga taga rito, isa na kaming lokal kasi weekly kami dito nagwawalwal. At nga pala, yung 3 bundok na nakikita nyo, yan ang Hapunang Banoy, Pamitinan at Binakayan. Ang Hapunang Banoy ay tumutukoy sa isang pagtitipon o espesyal na okasyon na may espesyal na pagkain para sa mga Hapon. Ang Pamitinan naman ay galing sa salitang mitin or meeting na ang ibig sabihin ay pag-oorganisa o pagtitipon. At ang Binakayan naman ay nanggaling sa di matukoy-tukoy na pinagmulan na maaaring ito ay isang wika, dialekto o isang kasangkapan. Kilala ang mga bundok na ito bilang malapit sa metro. May mga tanyag na rock formation na pwede kang magbuhis-buhay post at sea of clouds. Bago ka nga pala makarating sa pinakadam, ito nga pala ang iyong madadaanan. Mga fruits, vegetables, root crops na produktong lokal. At meron pa itong banana chips, suso at crablets. At nagbayad na nga pala kami ng environmental fee na 20 pesos para sa entrance. At hinarang nga ako ni Kuya kasi akala niya hindi ako kasama doon sa 3, iniwan kasi nila ako. At andito na nga tayo sa Kuwebang Bato. Ayan, papakita ko sa inyo na very light yung mismong dam at mga naliligo rito. At dahil weekend nga ito, expect mo na maraming bisita rito. Family bonding, get together, at kung ano-ano. At dahil nga overnight ang ating gusto, hindi tayo tatambay dyan, kundi sasakay tayo ng bangka punta doon sa dulo. At ito na naman tayo sa tubig. Sobrang kabado ko talaga dyan guys kasi gumigewang-gewang yung bangka, hindi namin makontrol. At nga pala, dahil waluwalero ang ating mga bisita, doon tayo pupunta sa Diwalwal. Along the way, ito nga ang ating makikita. Mga pamilyang nagsasaya, nagbabanding, sinusulit ang panahon dahil weekend nga. While traveling, story time muna tayo guys. Ang Wawa Dam ay ginawa noong dekada ng ika-20 siglo upang magbigay supply ng tubig sa Metro Manila. Sa kasalukuyan, hindi na ginagamit ang Wawa Dam bilang pangunahing supply na pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Sa halip, ito'y naging tanyag na destinasyon ng mga turista o lokal na residente bilang pahingahan o adventure sa kalikasan. At nga pala, 80 pesos ang pamasahe dyan sa bangka. Balikan na yun guys. Sasabihin mo lang sa bangkero kung anong oras kayo susunduin kinabukasan. At kung wala kayong sapat na budget para pamasahe sa bangka, actually, pwede nyo namang i-hiking dyan sa gilid. O pwede naman kayo dito lang sa malapitan. Wala namang problema dyan dahil lahat naman dyan naliliguan. Bawal nga pala to sa mga arte o may sensitibong sakit sa balat. Kasi tingnan mo naman yung tubig, konting-konti na lang, mukha ng tsokolate. Charot. Andito na nga tayo sa Diwalwal at ang tubig dito guys malinaw. At ang kagandahan may video okay pa. At na-set up na nga natin ang ating mga tent. And for the go na nga para sa camping. Let's go! At sinamahan ko nga si Mami Corn, mamitas ng talong at okra. At nga pala guys, kababayan ko pala siya. Taga Mabinay, Abis lang siya. Barangay lang pinagkaiba. At nga pala sa okra guys, kailangan mo muna putulin yung dulo. Kapag malambot yan, okay yan. Pero kapag matigas na, hindi na. After na ilang oras na pahinga,
Nagbabad na nga kami dyan guys, gusto namin ma-relax dahil sobrang nakakapagod yung ilang oras naming inakyat. Kinagabihan, salo-salo na nga pala kaming kumain at nagluto nga pala kami dyan ng sinigang na baboy, inihaw na bangos at may dala silang inihaw na manok. Nga pala kung mapapansin nyo, ang dami-dami namin diba? Kasi humabol na lang yung iba. At dito na nga nag-umpisa ang walwalan, lambanog ang aming nalantakan at doon na nga namatay ang iba sa kalasingan. Charot. At kinabukasan, nag-prepare na nga kami pa uwi. At kung tinatanong mo ako kung sulit ba ang camping na to, sobra guys. Super duper uber duper sulit talaga siya. Maliban sa nakapag-relax ka na o nakapagpahinga, nakapag-distress ka pa. At dito na nga nagtatapos ang Wawa Dam overnight camping natin. Unya-unya, maora to. Bye!